Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. I'm so happy that you are here and I'm so excited that I'm here. My name is Jeneline and I am Plantita. For those new to this channel at hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell as well para updated po kayo sa latest video ng Jeneline Reyes Vlog. In this episode, I will sharing with you this an eggshell using a fertilizer. No need shall out much of money. This is para makatipid po tayo pang fertilizer for all type of plants. The basic needs of this eggshell is the NPK, the N for nitrogen, K for phosphorus, and K for potassium. Ano ang materials na kailanganin para sa ating fertilizer? Ito ay isang mga balat ng itlog na basura na galing sa ating kitchen. Dapat huwag natin itapon. Ipunin po natin siya para gawing fertilizer. Tsaka kailangan din natin ng blender para ma-pulverize po ang ating eggshell. Kasi kapag na-pulverize po siya, mas mabilis po ma-absorb ng ating mga plants ang kanyang nutrients na nakukuha sa NPK, N for nitrogen, K for potassium, and P for phosphorus. Una-una, kailangan lang po natin itong ihugasan ng mabuti ang ating balat ng itlog. Pagkatapos nating hugasan, ibilad po natin ng 3 araw sa sikat ng araw. At pagkatapos, kapag tuyo na at nabilad na, pwede natin siyang i-check na wala siyang most important of eggshell for fertilizer is kailanganin natin na wala siya talaga white na nasa loob niya. Yung kailangan ito, kasi kapag na-decompose po siya, yung white na nasa eggshell ay very harmful to our plants. Una, kakailanganin po natin ng i-crush po ang ating eggshell using our hands. Kung kailangan na gumamit ng gloves, pwede po using a gloves. Pero hindi naman siya masyadong masakit. Pwede naman siyang i-crush using by our hands. Ayan. Para madali lamang po siya mapino or mapulverize sa loob ng ating blender. Crush our eggs. May tips ako para sa ating eggshell na kailanganin para sa ating fertilizer. 1 dozen eggs are not be enough for our using a fertilizer. Kasi masasayang lang din po ang ating effort. Kailanganin po mas maraming eggshell, mas mabuti at mas maganda. Kasi para madami po tayong magagawang pulverized eggshell. Para madami tayong top up or ma-sprinkle sa ating mga plants. Ayan, malapit na siyang matapos. Pagkatapos, i-blend po natin siya using by blender. Kailangan po yung pinong-pino talaga siya ang pagkagawa para mabilis lang ma-absorb ng ating plants. Naalala ko pa sa aking ina na itong eggshell pala ay
hindi lamang using a fertilizer, pero pwede siya most on decorative purposes for our plants. Pwede siyang ilagay sa ating, tutusok lamang siya sa ating mga aloe vera, or sa aking ina naman po ay yung mga eggshell ay nilalagay niya po sa mga orchids for using decorative purposes. At kung gusto naman po natin na fertilizer siya, ay i-crush lang natin siya at by using blender para ma-pulverize po siya. Or halimbawa wala naman po kayong blender, pwede naman siyang yung tinatawag na mortar and pestle. Meron ba kayo noon? Yung pangpino po sa ating mga bawang. Yun po. Mortar and pestle. Para magpino po ang ating mga eggshell. Ayan. Malapit na siya. Tsaka pagka na-crush na po natin ang lahat ng ating eggshell ay ilalagay na po natin siya sa loob ng ating blender. Ayan. Kasi pag nakikita nyo po na ang inyong plants ay very deficiency na, yung ating mga plants, halimbawa, madali lang siyang mabali yung sanga or mga dahon niya ay madali lang siyang mapunit at yan po ay plant deficiency na kailangan na nila ng calcium. Calcium na makukuha sa eggshell, fertilizer. Ang habol po nitong eggshell, ang habol po nito ay most important of eggshell is the calcium na makukuha sa thermocoat, maxicoat, at osmocoat. Yan ang mga tinatawag na mga osmocoat, thermocoat, at maxicoat. Yan ang nakukuha sa mga vermicast na galing sa mga dahon ng basura na dahon ng mga halaman. Yan po ang tinatawag na maxicoat, osmocoat, maxicoat, vermicast fertilizer na pwede naman siyang makukuha dito sa ating eggshell na kailangan ng ating mga tanim yung calcium. Ayan, isara na natin siya at pwede na natin siya i-blend. At hintayin natin siya na ma-pulverize. Kailangan takpan kasi kailangan lang natin siya haluin para pulverize talaga siya. Pwede na siya, pinong-pino na yata. Pwede na natin siya ilagay dito sa ating lagayan, Tupperware. Ito na
mga itlog kanina. Na-pulverize na siya. At pwede na po siya i-top up sa ating mga plants. Tulad nito, ilalagay lamang po siya dito sa puno ng ating plants. Para once na ma-absorb ng ating plants ay nakailanganin nila ng calcium. Top up lamang ito. Sprinkle lamang sa puno ng mga halaman natin. Ayan. This ends our topic for today, and I hope na may natutunan po kayo in this episode na eggshell using our fertilizer. Before end our video, once again, please, kung bago lamang po kayo sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa latest video ng Jeneline Reyes Vlog. Thank you for watching and God bless us all. Bye!